Ang nakaraan sa The Excursion Lion City Chronicles. Sa ating unang araw, lumipad tayo mula Pilipinas patungong Singapore via Jetstar Asia. Nag-check-in sa ating futuristic capsule hotel, ang Meta Space Pods sa Arab Street. At namasyal sa Merlion Park, kumain sa Lau Pasat at nanood sa Esplanade Outdoor Theater. Sa ikalawang araw, nag-almusal tayo sa Tongha Eating House. Dinalugod ang Chinatown at Sri Mariamman Temple. Kumari pa sa Skyline Lodge sa Sentosa, nag-cruise sa Singapore River at tinapos ang gabi sa Mandai Night Safari. Ngayon, sa ikatlong araw, sisisirin natin ang mga lasa ng Singapore. Magsimula tayo sa tanyag na Maxwell Food Center, pupunta sa Little India at Mustafa Center, at pagkatapos sa mahiwagang gabi sa ilalim ng Super Tree sa Gardens by the Bay. Ito ang Excursion Lion City Chronicles. Ikatlong araw na natin dito sa Singapore at sisimulan natin ang almusal. Una, maglalakad tayo papuntang Bugis Bus Station o Parkview Square. Mula roon, sasakay tayo ng bus papuntang Maxwell Bus Station, tapos lalakarin natin ang unang destinasyon. Wow, kakaibang vibe ng building na ito. Sasakay tayo sa Bus Route 80. Ang bus route na ito ay bumabiyahe galing Sengkang Interchange patungong Harbourfront Interchange. At nasa Maxwell Food Center na tayo. Ang Maxwell Food Center ay isang sikat na hawker center sa Tanjong Pagar. Isa ito sa pinakasikat na hawker center sa Singapore. Sa paglipas ng mga taon, ang mga sikat na personalidad tulad nila Dua Lipa, Lady Gaga at Drew Barrymore, pati na ang mga foreign dignitaries ay kumain na rito. Ang Tian Tian Hainanese Chicken Rice ay isa sa pinakasikat na stall dito. Ito ang pinakaunang stall sa Maxwell Food Center na nakatanggap ng Michelin Bib Gourmand. Nag-order ako ng medium chicken rice set at maliit na portion ng oyster sauce vegetables. Sunod naman ay pupunta tayo sa ating ikalawang destinasyon. Dadaanan natin ang Buddha Tooth Relic Temple. Tapos lalakarin natin ang Chinatown Station. Mula doon, magsasabay tayo papuntang Jalan Besar Station at lilibutin ang Little India. Pagkatapos, dediretso na tayo sa ating destinasyon. Habang naglilibot sa Little India, nakaramdam ako ng uhaw. Nakakita ako ng vending machine, katulad ito nung nasa Night Safari. Pero, sugarcane juice naman ang tinitinda. Hindi gumagana ang GCash card at nagfe-fail ang transaction. Kaya ginamit ko na lang ang credit card. At gumana naman ito. May straw dispenser din na kasama ang machine. At ngayon, nandito na tayo sa ating pangalawang destinasyon, ang Mustafa Center. Ito ay isang dambuhalang shopping mall sa Little India at isang retail hub na dinarayo dahil sa lawak ng mga produkto at serbisyo nito. Pamilyar ang pakiramdam sa department store na ito. Bumili ako ng isang set ng Medimix soap. Matapos ang mahabang lakaran, oras na para bumalik. Maglalakad tayo pabalik sa Met Space Pods para itabi ang mga binili. Pagkatapos, maglalakad tayo patungong Bugis Station at sasakay ng tren papuntang Bayfront Station. Maglalakad tayo patungo sa ating ikatlong destinasyon.
nakarating na tayo sa Gardens by the Bay. Umaambon na, sana hindi lumakas mamaya. Ang Gardens by the Bay ay isang malawak na urban park na may sukat na 105 hectares sa gitna ng Singapore. Katabi lang ng Marina Reservoir. Ginawa ito bilang bahagi ng bisyon ng Singapore na mag-transform mula sa pagiging garden city tungo sa isang city in a garden. Para mapaganda ang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng paghahalo ng lumpiang kapaligiran sa urban landscape. Ngayon, ang Gardens by the Bay ay isa sa mga signature outdoor spaces ng bansa at isang tunay na pambansang icon. Noong 2024, inaward ito bilang isa sa mga top attraction sa buong mundo. Itinanghal na Best Attraction sa Asia ng TripAdvisor's Traveler's Choice Best of the Best Awards. Simula dito, pabalik-balik tayo sa Super Tree Grove at The Canopy. Magsisimula tayo sa Super Tree Grove at maglalakad papuntang The Canopy para kumuha ng ticket. Pagkatapos, bibisitahin natin ang Cloud Forest. Kasunod, lilibutin natin ang Flower Dome. Pagkatapos, babalik tayo sa Super Tree Grove para bumili ng ticket. Tapos, babalik ulit tayo sa The Canopy para maghapunan. At sa huli, babalik ulit tayo sa Super Tree Grove para sa Garden Rhapsody Light Show. Pagdating natin sa The Canopy, biglang umulan ng malakas. Dahil sa lakas ng ulan, sinuspindido ang Super Tree Observatory at OCBC Skyway Attractions. Hopefully na tumila ang ulan. Bumili ako ng tickets para sa Cloud Forest at Flower Dome. Unahin natin yung Cloud Forest. Pagpasok ko pala sa Cloud Forest, ang unang reaksyon ko, ang laki ng lugar na ito at ang taas ng waterfall. Parang pumasok ka lang sa isang pelikula, parang Jurassic Park in real life. Hindi makapaniwala ang pakiramdam pero sa magandang paraan. Sa loob ng Cloud Forest, aakyat tayo sa isang luntiang bundok na nababalot ng hamog. Ipinapakita ng konservatory na ito ang mga halaman mula sa high altitude cloud forest habitats na karaniwang matatagpuan sa taas na 2,000 meters mula sa sea level. Makikita natin ang mga carnivorous plant tulad ng pitcher plants at Venus flytraps. Sa gitna ng mga ferns, lumot at makapal na halaman habang may magandang view ng Marina Bay. Habang umaakyat, dadaan tayo sa mga area tulad ng hidden forest para makita ang mga kakaibang flora sa malamig at preskong hangin. Ang lugar na ito ay tinatawag na Crystal Mountain. Interactive ang projection displays, kaya lalong nagpapaganda sa experience. Pagtapos sa Cloud Forest, dediretso naman tayo sa Flower Dome. Sa Flower Dome naman, makikita natin na malapitan ang mga halaman mula sa iba't ibang climate zones, mula sa Mediterranean regions hanggang sa South African savannas at mga tuyong disyerto. Makakita tayo ng mga succulents, cacti, mga bulaklak at mga puno mula sa buong mundo sa loob ng isang malaking cold space. Hawak ng Flower Dome ang Guinness World Record para sa pinakamalaking glass greenhouse sa buong mundo. Ang unang impression ko ay napakalawak ng lugar. Feeling ko maaraw ang panahon. Or hindi ko lang feeling. Tumila na ang ulan. Pwede na tayo bumalik sa Super Tree Grove para kumuha ng ticket para sa Super Tree Observatory at OCBC Skyway.
Habang naghihintay para sa Garden Rhapsody Light Show mamayang 7:45 ng gabi, maghapunan muna tayo. Ang Tunglok Group ay isang Singapore-based brand na kilala sa kanilang luxury Chinese cuisine. Sa paglipas ng mga panahon, nakatanggap na sila ng maraming parangal. Kabilang ang pagkakilala mula sa Asia One People's Choice Awards at ang 2019 Licensors of the Year. Ito ang mga in-order ko. Wok baked prawn with vermicelli, fried fish prawn with wasabi mayo, steamed razor clam with garlic and vermicelli, at isang Sapporo beer. Hindi ko naubos lahat, kaya tinake out ko na lang yung natirang hipon para iuwi. Itinabi ko muna sa locker. Malapit na mag 7:45 ng gabi. Kaya naghanap na tayo ng magandang pwesto sa Super Tree Group. Watch the super trees come to life as we unveil a dazzling showcase of lights and musical trees. Tonight, we present the Enchanted Woods. Pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show. Ang ganda ng Garden Rhapsody Show. Ang mga super tree na nagliliwanagan sa gabi ay talagang kamangha-mangha. Ngayon, papunta na tayo sa OCBC Skyway. Inabot tayo ng 26 minutes bago makapasok. Wow, ang ganda ng view mula sa itaas. Ito talaga yung dahilan kung bakit ko pinili mag-OCBC Skyway sa gabi. Nagsimula na ang ikalawang show ngayon. At least sa pagkakataong ito, napanood natin ito sa ibang perspective. Ngayon, magmamadali tayo sa ating huling destinasyon. Maglalakad tayo papuntang Dakano Pier tapos dadaanan natin ang tabi ng Marina Bay Sands Hotel hanggang makarating sa pupuntahan.
Natapos ang show ng 9:17 ng gabi. Worth it naman, ang ganda ng kombinasyon ng ilaw, tubig at ang Singapore night skyline sa background. At natapos na ang ikatlong araw natin sa Singapore. Oras nang umuwi sa Capsule Hotel. Isang napakagandang ikatlong araw dito sa Singapore. Mula sa tanyag na hawker food sa Maxwell, hanggang sa pamilyar na ingay ng Mustafa Center. At sa wakas, sa mahiwagang mga ilaw at halaman ng Gardens by the Bay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ikatlong araw na ito, at sa susunod, samahan uli ako sa pinakahuling araw natin sa Singapore. Ito ang Excursion Lion City Chronicles.